Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang karunungan ay nag-aangat sa kanyang mga anak at nagmamalasakit sa mga naghahanap sa kanya. Ang umiibig sa kanya ay umiibig sa buhay, at ang maagang naghahanap sa kanya ay mapupuspos ng kagalakan. Ang nagtatamo sa kanya ay magmamana ng karangalan, at saan man siya pumasok, pagpapalain siya ng Panginoon. Ang naglilingkod sa kanya ay maglilingkod sa banal, at ang umiibig sa kanya ay minamahal ng Panginoon. Ang nakikinig sa kanya ay hahatol sa mga bansa, at ang nagbibigay pansin sa kanya ay mananahan ng panatag. Kung magtitiwala ang tao sa kanya, makakamtan niya siya, at ang kanyang mga supling ay magmamana sa kanya. Sa simulay, susubukin siya ng karunungan, dadalhin sa landas ng pagsubok at pangamba, upang siya'y subukin at alamin ang laman ng kanyang puso. Ngunit kung siya'y mananatiling tapat, ibabalik siya sa tuwid na landas, at ihahayag sa kanya ang kanyang mga lihim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. O Panginoon, dakila ang umiibig sa iyong kautusan. Dakila ang kapayapaan ng umiibig sa iyong kautusan. Walang anumang makapagpapabagsak sa kanila. O Panginoon, dakila ang umiibig sa iyong kautusan. Ang iyong mga utos at tuntunin ay aking tinutupad. Lahat ng aking landas ay lantad sa iyo. O Panginoon, dakila ang umiibig sa iyong kautusan. Purihin ka nawa ng aking mga labi, sapagkat itinuro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. O Panginoon, dakila ang umiibig sa iyong kautusan. Aawitin ng aking dila ang iyong pangako, sapagkat makatarungan ang lahat mong utos. O Panginoon, dakila ang umiibig sa iyong kautusan. Ako'y nananabik sa iyong pagliligtas, O Panginoon, at ang iyong kautusan ang aking kaligayahan. O Panginoon, dakila ang umiibig sa iyong kautusan. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan kay Jesus, Guro, may nakita po kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. Ngunit hindi siya kasamahan natin, kaya pinagbawalan namin. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang gumagawa ng himala sa aking pangalan ang madaling makapagsasalita laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Napakaganda ng mensahe ng araw na ito. Sa unang pagbasa, ipinakita sa atin
na ang karunungan ay hindi agad madali. Susubukin muna tayo. Daraan tayo sa pangamba, sa pagsubok, sa pag-aalinlangan. Pero kung mananatili tayong tapat, ihahayag ng Diyos ang kanyang mga lihim. Ilang beses na ba tayong sinubok? Ilang beses tayong inunawa ng mali? Ilang beses tayong tinanggihan kahit ang layunin natin ay mabuti? Ngunit sabi ng karunungan, kung siya'y mananatiling tapat, ibabalik siya sa tuwid na landas. Sa Ebanghelyo naman, makikita natin ang isang karaniwang kahinaan ng tao, ang pagiging eksklusibo. Pinagbawalan ng mga alagad ang isang taong gumagawa ng mabuti dahil hindi siya kabilang sa grupo. Ngunit itinuwid sila ni Jesus. Huwag ninyo siyang pagbawalan. Minsan, iniisip natin na tayo lang ang tama, na tayo lang ang may karapatan gumawa ng mabuti, ng Diyos ay para lamang sa ating grupo. Pero malinaw ang aral. Kung ang ginagawa ay para sa Diyos, kung ito'y mabuti, kung ito'y nagpapalaya sa tao, hindi ito dapat hadlangan. Mga kapatid, ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi makitid ang puso. Ang tunay na karunungan ay marunong umunawa, hindi marunong manghusga. Ang tunay na kabanalan ay hindi naghahanap ng kontrol, kundi naghahanap ng kabutihan. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay bukas sa gawa ng Diyos sa ibang tao? O naiinggit ako kapag may gumagawa ng mabuti na hindi ko kontrolado? Kaya ko bang tanggapin na ang Diyos ay kumikilos hindi lamang sa akin, kundi sa iba rin? Ang Diyos ay mas malawak kaysa sa ating grupo, mas malalim kaysa ating pag-iisip, mas dakila kaysa sa ating limitasyon, at ang tunay na karunungan ay marunong magpakumbaba. Panalangin. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa karunungang patuloy ninyong ipinagkakaloob sa amin. Turuan ninyo kaming maging matatag sa gitna ng pagsubok. Kapag kami sinusubok, bigyan ninyo kami ng pusong nananatiling tapat. Panginoong Hesus, alisin ninyo sa aming puso ang inggit at makitid na pag-iisip. Turuan ninyo kaming makita ang inyong gawa sa iba at matutong magalak kapag may gumagawa ng mabuti sa inyong pangalan. Espiritu Santo, bigyan ninyo kami ng tunay na karunungan. Ang karunungan may kababaang loob, may kapayapaan at may pagmamahal. Naway ang aming buhay ay maging patotoo na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng naghahanap sa Kanya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.